Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu Rasulullah Anbiya Mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Ang lahat ng pupuri ay kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang nagmay-ari ng lahat ng kanyang mga nilikha. Ako'y sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban kay Allah, at ako'y sumasaksi kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang sugo, halipin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Bilang pagpapatuloy at pagbabahagi ang pinakabuod ng aking topic ay ang tinawag ng mga alituntunin at magandang asal sa loob ng Islam. Una ay ang tinatawag nating katapatan at takot kay Allah, na gaya ng sinabi ni Allah, walang ipinagutos sa kanila kundi sambahin si Allah na wagas ukol sa kanyang pagsamba. Gayon pa rin sinabi sa Quran chapter 39 verse 14, sabihin mo si Allah ay sinasamba ko na tapat at siya lamang ang aking sinusunod. Ayon din sa Quran chapter 3 verse 29, sabihin mo kung itatago man ninyo ang nasa mga dibdib ninyo ay ihahayag ito sa inyo at malalaman pa rin ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ikalawa, iwasan ang shirk na siyang kabaliktaran ng tinatawag na tauhid, na gaya na sinabi ni Allah sa surah ng Quran chapter 31 verse 13, tunay na ang pagtatambal ay talagang mabigat sa paglabag sa katarungan. Gaya pa rin na sinabi ni Allah sa Quran chapter 4 verse 48, tunay na si Allah ay hindi magpapatawad sa mga taong nagtatambal, ngunit patatawarin niya anumang uri ng kasalanan kahit kasing laki pa to ng mundo, basta hindi lamang sila nagtambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang panganib ng pagpapakitang tao na ito'y bahagi pa rin ng shirk. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, kaya kapigatian sa mga nagdarasal na nasa kanilang pagdarasal ay pabaya, na parang pakitang tao at pagkakait ng maliit na magandang kalooban. Ayon sa sinabi ng Abu Sa'id ibn Hudala radhiyallahu an, narinig ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala nagsabi, kapag tinipunan ni Allah ang mga nauna at nahuli, ang buong sangkatawan sa araw ng pagkabuhay na muli sa araw na walang pag-aalilangan hinggil dito, ay may mananawagan na isang tagapagtawag at magsasabi, sino man sa kanyang gumawa ng pagtatambal ng isa man, hilingin niya ang kanyang gantimpala sa isang iyon, sapagkat tunay si Allah ay tunay na si Allah sa mga pagtatambal ay ang walang saysay na kanilang ginawa at ang kanilang pagtatambal. Ang panalangin, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagsabi sa iyong Panginoon na dumalangin kayo sa akin at kayo ay kanyang tutugunin. Ayon sa Quran chapter 40 verse 60. Sinabi pa rin ng Allah sa Quran chapter 286, at kapag nagtanong sa iyo ang aking mga lingkod hinggil sa akin, sabihin mo, tunay na ako ay mas malapit, tinutugon ko ang panalangin ng mga nananalangin kapag nalangin sila sa akin. Kaya dinggin nila ako, dalanginan nila ako at sumampalataya sa akin nang sila ay magabayan at mabigyan ng kaginhawaan. Ang kaalaman, sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 39 verse 9, sabihin mo, magkapantay ba ang ng nakakaalam at mga di nakakaalam? Sinabi pa rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa 58 verse 11, itinataas ni Allah ang antas ng mga sumasampalataya mula sa inyo ang mga binigyan ng kaalaman. Ayon sa sinabi ng Muawiyah radhiyallahu an, na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sino mang nagnanais na naisin niya na si Allah ng kabutihan, bibigyan niya ito ng pangunawa sa kanyang reliyon. Ayon pa rin kay Anas radhiyallahu an, na nagsabi ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang sinang magturo ng isang karunungan ay magkakamit siya na katulad ng gantimpala na gumawa ayon dito, na hindi nababawasan ng anumang gantimpalang gumawa nito. Ang pag-uutos ng paggawa ng kabutihan at ang paglayo sa kasamaan, na gaya na sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 310, kayo ay ang pinakamainam na kalipunan inilabas para sa mga tao. Ipinag-utos ninyo ang nakakabuti at sinasaway ninyo ang mga gumagawa ng kasamaan, at sumampalataya tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ayon kay Hudayfa radhiyallahu anhu, ayon sa sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumpaman sa kanya na ang aking kaluluwa ay nasa kanyang mga kamay. Talagang ipinag-utos nga ninyo ang makakabuti, at talagang ipinagbawal ninyo ang pagkakasama, dahil kung hindi ay talagang halos nga ang lahat ng tao ay maliligaw at hindi nila maiintindihan.
ang wastong paraan ng pag-uutos ng kabutihan at pagsasaway sa mga kasamaan. Sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 16 verse 125, mag-anyaya ka sa landas ng Panginoon sa pamamagitan ng karunungan at magaling na pangangaral at makipagtalo ka sa kanila sa paraang pinakamagaling. Ang pagiging mabuti sa mga magulang ay sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala, itinatagubilin namin na maging magandang kaugnayan sa iyong mga magulang at pakikitungo sa kanila. Sinabi pa rin ng Allah sa Quran chapter 31 verse 14, at magtagubiling kami sa taong kaugnay sa kanyang mga magulang. Dinala siya ng kanyang ina sa sinapupunan ng tinahang mahinang-mahina at ang awat ng kanyang umabot sa 2 taon. Agwat na kanyang inabot sa 2 taon. Sinabi ng Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, tinanong ko ang propeta kung ano ang ginawa o gagawin. Ang pinakamainam na sabi niya, magdasal ng takdang oras nito. Nagsabi pa ako, pagkatapos nito, ang pagsasagawa ng mabuti sa mga magulang at pagkatapos ang pakikibaka sa landas ni Allah Subhanahu wa ta'ala. Ang kagandahang asal, gaya ng sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran, chapter 68 verse 4, tunay na ikaw ay Muhammad ay nasa dakilang antas ng kaasalan. Sinabi pa rin ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 3, verse 159, at dahil sa awa at buhat kay Allah, naging banayag sa kanila kung ano ikaw ay maging mabalasik na matigas ang puso, magsisilayo sila sa iyo sa iyong paligid. Ayon sa inulat ng Abu Dar radhiyallahu an, ang propeta sallallahu alaihi wasallam may nagsabi, wala nang bagay na hindigit pang mabigat sa timbangan ng tao sa araw ng paghuhukom kaysa sa kagandahan ng asal. At tunay si Allah ay hindi niya nanaisin ang mahahalay magsalita ng masasama. Ang pagiging kahinanghunan at kabaitan, ayon sa sinabi ni Allah sa Quran chapter 3 verse 159, at dahil sa awa, buhat kay Allah, naging banayag ka sa kanila, at kung ikaw ay magiging balasik at matigas, sabi nga, magsisilayo sila sa iyong paligid. Ayon sa inulat ng Aisha radhiyallahu anhu na ang propeta sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, tunay na ang kabaitan kapag nasa isang bagay ay pinakamaganda nitong nagawa at inaalis nito ang mga pangit na bagay para sa taong ito. Sino man ang pinagkaitan ng kabaitan ay pagkakaitan din ng lahat ng kabutihan. Yun ay ayon kay Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an. Ang pagbabawal sa paglabag sa katarungan. Sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 40 verse 18, ang mga lumabag sa katarungan ay mawawalan ng matalik na kaibigan ni tagapagpagitan na sa kanila. Ayon kay Abu Dar radhiyallahu an, na isinalaysay ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil kay Allah na siya ay nagsabi, o lingkod ko, tunay na aking ipinagbawal sa aking sarili ang paglabag sa katarungan at ginawa ko itong pagbabawal sa pagitan ninyo. Kaya naman huwag kayong lumabag sa mga makatarungan. Ang kabanalan ng buhay ng mga Muslim. Sinabi ni Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 4 verse 93, ang sinumang pumatay ng sadya na isang mananampalataya, ang ganti sa kanya ay impyerno upang manatili siya roon. Nagalit si Allah at isinumpa nito ang mga taong pumapatay ng walang dahilan o kaya ay walang saysay. Ayon din sa inulat ng Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu na sinabi ng Allah ng propeta sallallahu alaihi wasallam, talaga ang paglaho ng mundo ay higit na mas magaan kaysa kay Allah, kaysa sa pagpatay ng isang taong Muslim. Ang karapatan at ng kapitbahay. Sinabi ng Allah Subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 4 verse 13, sambahin ninyo si Allah at huwag kayong magtambal sa Kanya ng anuman, at sa mga magulang ay gumawa ng magaling, at pati sa mga kamag-anak, sa mga ulila, sa mga dukha, sa inyong kapitbahay, sa inyong kamag-anak, kasamahan, dayuhan o manlalakbay. Ayon sa inulat ng Abu Hurairah radhiyallahu an, ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, sumpaman kay Allah na hindi siya sumasampalataya, sumpaman kay Allah na hindi siya sumasampalataya, na sumpaman kay Allah subhanahu wa ta'ala na ang mga taong yun ay hindi sumasampalataya,
kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagiging mapanganib ng dila. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wala siyang nabigkas na salita kung hindi mayroon lamang nakabantay na nahanda laging magtala nito. Kaya po, katotohanan, meron tayong tagabantay sa bawat sasabihin natin at sa bawat kasalanan na inagagawa natin. Ayon sa sinabi ng Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, nagsabi ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang sino man ligtas sa kanyang kapwa mula sa kanyang salita, sa kanyang dila at sa kanyang kamay. Ang pagbabawal ng panlilibak. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran chapter 49 verse 13, huwag libakin ang ilan sa inyo, ang iba sa inyo. May isa ba sa inyo iniibig kainin ang laman ng kanyang kapatid na patay? Ito ay ang kasuklam-suklam na gagawin ng tao. Ayon kay Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sinabi ng sugo ng Allah sallallahu alaihi wasallam, ang lahat ng mga Muslim at ang kanyang karangalan at ang kanyang ararian at ang kanyang buhay ay hindi dapat lapastanganin ng kapwa niya mga Muslim. Ang kabutihan ng katapatan at ang pagpapapunla sa pawalan ng kabulaanan. Ang pagsisisi, ang pagbati ay inaobliga sa atin at ang pagsagot nito ay mas obligado para sa atin. Ang kagandahan ng asal sa harap ng pagkain at ang paggamit ng palikuran, ang pagbahin at ang paghikab, at ang mga bagay pa na itinuro sa atin upang sa kagandahan at alituntunin ng kaasalan sa Islam. Inshallah wa akira dawana innal hamdulillah rabbil alamin.